Nakausap na umano ng National Bureau of Investigation ang ilang pamilya ng mga natukoy na persons of interest na makatutulong at makapagtuturo daw sa kinontratang assassin o hitman ni VP Sara Duterte para sa planong pagpatay kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Sheena Torno sa detalye ng balita. Isiniwalat ni NBI Director Matibag na iniimbestigahan na nila ang posibilidad na nanggaling sa Vice President Security Group o Davao Death Squad ang hitman ni VP Sara Duterte. The National Bureau of Investigation. Muling sumalang sa witness stand si NBI Director Melvin Matibag sa ikasyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumentro ang interjection o pagtatanong ng mga setter judge kay Matibag. So sa pinang yung mga persons of interest sa investigasyon. Natanong ni setter judge Joel Villanueva si Matibag kung natumbok na ba ang mga ito. Ayon kay Matibag, napaliit na ng NBI ang listahan ng mga POI na may kaugnayan sa sinasabing banta laban kay Pangulong Bongbong Marcos. When you testified that the individual's identity will become clearer, does it mean, sir, that the Bureau is now focused on confirming or verifying the identity of a particular individual? Tinutumbok na po nito na nandun na po kayo dun sa sino ang kinontrata. Nagsimula po kami sa maraming pangalan and we narrowed it down. Siguro ito na inaantay ng marami rin na finally ma-identify natin. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Tinanong naman ni Senator Erwin Tulfo si Matibag kung ano-ano ang posibleng koneksyon o relasyon ng mga persons of interest kay VP Sara. Maaari po ba ninyong bigyan kami ng ideya itong mga persons of interest na ito? Kung ano po talaga ang trabaho nila, kung sila po ba talaga yung mga hitman o mga gun for hire o riding in tandem, ano ho ang klaseng trabaho meron itong mga ito? Alam naman natin na siya Vice Presidente at ang dating Pangulo ay kanyang ama. Ibig sabihin nakadevelop po ito ng mga relasyon. Unang-una na sa mga men in uniform na hanggang sa ngayon marami po rito na na-appoint pa niya nung panahon na sila ay nandiyan. Nandiyan din po, binanggit ko yung Vice President Sara sa Security Group at yung pong mga Davao Death Squad. Sa kabila naman nito ay bigo pa ring pangalanan ni Matibag ang pagkakilanlan ng sinasabing POI. Pero inusisa pa ng husto ni Senate President Win Gatchalian ang kredibilidad ng sinasabing 20 persons of interest ni Matibag. At itong mga taong makakapagturo, ano po yung mga ebidensya na pwede niyong sabihin na credible itong mga taong to? Yung ginagamit po namin dito na human intel ay yung mga dati na rin po naming informants na nasa ground po na nakakakuha po ng mga intelligence na ipinapasa po sa amin. Sinabi pa ni Gatchalian na kung human intelligence lamang ang batayan ng impormasyong nakalap ng NBI, posibleng wala ring kalabasan ng investigasyon. Tugon naman dyan ni Matibag. That is a possibility pero gaya nga ng sabi ko, because we were able to narrow down the numbers at meron pong strong indication right now, kasama na nga po yung hangarin ng mga pamilya nitong mga taong nakausap na tinitingnan natin, eh dito po namin ibinabase na mukhang lalabas po ang positibong resulta po. Kumpiyansa umano si Matibag na lalabas at magkakaroon ng resulta sa investigasyon sa nauna nitong timeline na 3 hanggang 6 na buwan. Samantala, kwenisyon naman ni Senator Judge Ping Lacson si Matibag kung bakit hindi kinasuhan ng NBI si Davao City Mayor Baste Duterte ng grave threats at inciting to sedition. Ito'y matapos iugnay ni Matibag ang pahayag ni Mayor Baste sa naunang umunoy pagbabanta ng kanyang nakatatandang kapatid na si VP Sara. Baka mayroon double standard. Bakit kayo nag-focus kay Vice President pero hindi nyo in-apply kay Mayor Baste? Bakit inimbestigahan nyo kay Vice President Sara at na-i-refer nyo na sa DOJ for PI pero yung kay Mayor Baste parang unlevel nasa law enforcement investigation pa rin? Sapagkat ang isa pong dinedevelop namin dito na jury po is yung sabwatan. And alam po natin, if we go to court using the theory of conspiracy, medyo mas mahirap po na ipasok na kaso. Kaya it taking much time to develop the case.
Tapos na ang Article 4 o ang umunay pagbabanta ni VP Sara sa ilang matataas na opisyal. Kabilang na nga si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dahil dito ay pinag-utos si Presiding Officer Senator Chis Escudero ang pag-i-issue ng sabina para sa dalawang dating Land Bank Branch Manager na tetestigo sa July 29 o sa araw ng Miyerkules. Silang unang testigo ng prosekusyon kaugnay ng Article 1 o ang confidential funds si VP Sara sa Office of the Vice President at Department of Education kung saan siya ang namuno noon bilang kalihim. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.